Ayan mga paps, mayroon tayong tinutrouble dito. Ito po ay Suzuki GD, ano. Ayan, papakita ko. I-share natin sa YouTube channel. GD 110 Who, ano. Ayan po, Suzuki GD 110. Ang problema nito mga paps, ikwento ko na sa inyo. Hinatak natin to mula doon sa bayan Santa Maria. At ang linya, good naman ang linya mga paps. Ito, ang linya, okay yan. At ito, ayan. At ito, i-trouble naman natin. Tingnan natin, itong white na ito mga paps, ito yan, sa ignition coil. Pag sinusi mo yan, pag tinislight natin yan, pag umilaw yan, ibig sabihin good, no? Ayan, dapat ilaw yan, no? Ayan, kasi ground yan. Ito yung ground, no? Ilaw yan, no? Ibig sabihin, kapag umilaw yan mga pap, may connection, ayan, no? O, galing dito yung white. Okay? At ito naman, itong ground naman, test light natin, ilalagay naman natin dito sa body ground. Ayan, no? Umilaw. Pag sinusi yan mga paps, ayan, nakasusi yan. Ito yung off. Di ba? Yung off. At iyan, naka-on na yan mga paps, no? Dapat ilaw test light. Yan. Ayan, umilaw yung test light. Ang kulay po niyan ay ano to, orange white, no? Orange white. Ayan. Ayan, oh. Ito po yan, kill switch yan ng wala yung ilaw. Tingnan yung maigi mga papa. Wala na, di ba? Ngayon, pag binuhay naman natin, magkakaroon yan. Papakita ko lang sa inyo paano tayo mag-trouble, no? Nawawala yung test light natin, eh. Ayan. Okay. Ayan. Okay, good yan, no? At ito naman po mga paps, sa ground yan, yung bit natin dito. Itong ano, black white ground po yan, no? Black white. Totok natin, black white, no? Mahalaga po may test light kayo, no? Para ayan, umiilaw, test light. Umiilaw yung test light. Sa ano naman mga paps, ang diskarte naman sa pulser, paano malalaman kung may problem o wala ang pulser. Kailangan mga pap, pag wala kayong test light, kasi hindi naman basta ilaw kung ganito yung gamit ninyo sa test light, no? Ngayon, ang kailangan nyo lang mga pap, bumili kayo ng ito ngayon, no? Ito, binili ko po ito. Bago po ito, no, mga paps, lighter. Meron po yung ilaw, ayan, no? Winasa ko na yung battery dito, nilagay ko na yung battery, ayan na. Ayan, diskarte, ano. Kung wala kayo, DIY kayo, magkano lang naman ito, halagang 30, benching ko lang naman ito, no. Bili kayo. Kukunin nyo lang yung ilaw nito, yung sa puwit ng ano, itong lighter, no. At ito ginawa ko na mga paps, ayan, no. Ngayon titis light natin yan mga pap, dapat magkakaroon ng kuryente dito sa puno. Ito mga papa, pakita ko sa inyo, sinishare ko sa inyo kung paano tayo mag trouble, no. Ayan, itong ano po yan, ito yung blue green sa pulser po yan, dito yan sa magneto, no. Siya yung nagti-trigger na trigger yan para magkaroon to ng spark. Iba to rito sa CDI, papunta naman dito sa ignition coil. Yan, itong blue green, ano, yung blue green na yan, ito na yan. Pagdating dito, blue, ano, yan yung blue, ito, no. Okay, papakita ko lang sa inyo yung blue na yan mga papi. Ito naman tachometer yan, tachometer, no.
Yan pala ay, mga pap, kasama na yan, isang sheet na yan. Buo na po kasi yan, ground. Yan pero nakakonik na yan sa black, yellow, black, white. Ground na po yan. At ito yung pulser, no? Ito, pulser positive po yan mga paps. Ngayon, ito po ang ginawa ko dyan. Ito yung test light. Ito po ay sa lighter, yung ilaw, yun, no? Titigan nyo maigi mga pap, no? Para malaman ninyo. Ngayon, magkabilang dulo, ang gagawin nyo lang dyan mga pap, didikit lang yung blue, green. Ito po ay Suzuki GD. Pag hindi po umilaw mga pap, ibig sabihin may problem pulser o trigger, sira o sunog yan. Ano? Ayan nga, para maintindihan nyo, para masundan nyo, ulit-ulitin lang po ninyo sa ang aking YouTube nito. Ito po ay troubleshoot, para hindi po kayo maghula, hindi po basta magpabili agad CDI, no? Sabi agad kasi dito CDI daw problema. Ngayon, bago natin malaman kung talagang CDI ang problema, siyempre kailangan muna natin mga paps i-troubleshoot. Ayan, ito troubleshoot muna natin yung mga linya. Kaya nga po ito natin light na natin to, good. Ito yung ignition coil white papunta sa ignition coil, good. At ito naman galing dito sa kill switch, ibig sabihin mayroon yan supply, no? Good yan. Okay, at itong white, black, ground po yan, mayroon din po yan. At ito naman, tinitis light natin na ang gamit nito galing sa lighter, yung ilaw. Pag kumirap yan mga pap, pag tinadyakan ko yan, kumirap yan, ibig sabihin good ang linya. Papakita ko sa inyo, no? Ayan sisipain natin, no? Kailangan umilaw yan. Ayan, kumirap, di ba? Di ba? Tutok natin. Ibig sabihin ang pulser trigger good. Ayan, sakit ng pulser, no? Ayan na mga tol, mga boss, so good yan, linyang yan. Try natin na good. Kabila kasi yan, dapat ground yan. Nawawala kasi mga paps yung mahina contact. Ayan ayan mga paps. Ibig sabihin yung linyang ito good yan. At ito papunta rito na test light natin, test light pa rin. Dudugtungan natin yung wiring yan kung magkakaroon siya ng ilaw tong test light. Ito trouble naman natin tong blue mula dito sa ito, no, blue ito sa sakit, no? Dapat iilaw yan, no? Yan na mga paps, ito trouble natin yung titingnan natin ang blue yan, itong linyang ito blue, nidudugtungan natin ng wire. Ididikit natin sa body. Kapag umilaw yung test light na yan, ibig sabihin yung blue good, no? Ganyan po tayo mag trouble mga paps, no? Ibig sabihin, ayan, tinan nyo, yan yung blue, tingnan nyo, pakita ko sa inyo, yung blue color na sa CDI yan. Ayan, blue yan. Dinugtong ko sa sa mula sa positive ng battery, pinadaan ko dyan, at ito yung ground sa blue. Ibig sabihin gumagana, no? Ibig sabihin mga paps, buo ang linya lahat. Na-check natin buo linya. Kaya ang final ko dito mga paps, ang problema nito mga paps ay CDI. Itong CDI ang may problema. Ngayon sinare ko lang po sa inyo para magkaroon kayong ideya
at kung paano i-troubleshoot ang Suzuki GD. Paano nyo malalaman kung sira ba talaga ang CDI, ano. Ngayon na troubleshoot na natin lahat. Okay, mula dito nagkakaroon ng kuryente. Itong orange white may kuryente, at itong white na papunta sa ignition coil buo, at itong black white ay ground yan, buo. Ito, at itong orange yan mga guys, tachometer yan mga pap. Ito yung to tachometer, at speedometer yan mga pala, speedometer. Okay, sana maintindihan nyo ang aking turo, tutorial. Magkaroon kayong ideya sa mga itinuturo ko at pagto-troubleshoot. Ngayon may gagawin pa tayo dito mga pap, para sure natin talaga na yan ang sira. Siyempre magtatap muna tayo dito kung talagang sira yan, no? Para masigurado natin kung talagang CDI ang sira, kasi mahal po ang CDI nito kung pabibilihin agad natin ang may-ari. May discarding ibang paraan pa dito, no? Hindi ko naman puputulin, hindi ko naman babaguhin. Ito lang pa, tap lang naman, hindi naman to nakakasira sa wiring, no? Gusto ko lang talagang ma-sure kung talagang ito ang sira. Kaya kung magko-convert ako ng CDI na iba, 4-pin lang naman ito, hindi naman tayo dito magpuputol. Ganito po yung gagawin ko dyan para hindi tayo magputol o sugatan yan. Okay, papakita ko sa inyo. Okay, next tip, may gagawin tayo dyan. Ayan mga paps, gagawin natin dito, itong mga pap, tig-trouble ko na kanina. Tinignan ko na yung mga wiring, good naman lahat ng wiring. Wala pa rin, hindi pa rin nag-expert. Sisiguraduhin natin kung talagang CDI ang problema nito. At mayroon tayo ditong CDI na 4-pin, ito Lyuha original. Ang binta namin nito 450 mga paps. Ito ang madalas namin i-convert. Yung may-ari ayaw rin talaga mag-convert kasi ayaw niyang sugatan yung wiring, no? Ayaw sugatan. Ngayon may discarter tayo dito mga pap, kung paano natin ito-trouble ito, kung talagang wiring ang CDI sa problema. Ngayon gagamit tayo nito CDI na 4-pin, no? Ayan, no? 4-pin Lyuha ito. Ito yung discarte, ituturo ko sa inyo mga pap paano mag-troubleshoot na hindi nyo susugatan ang wiring. Okay? Mayroon tayo dito mga sakit. Ito sakit, ipapasak nyo yan dyan, no? Yan. Ayan mga papo, 4-pin Lyuha, no? Pero babalatan natin to. Ground. Sabihin natin ground to. 4-pin DCCDI. Okay. Ito po ay ignition coil, pulser, ground, supply positive. Ayan, try natin, pero lalagyan natin ito red supply battery, black ang black ground, white pulser, at ang dilaw ignition coil. Okay, white na lang. Okay, nakakalito yan mga pap, pero tatap na lang natin para sigurado. Okay, hindi tayo magsusugat ng wiring. Malalaman natin kung gagana ang spark. Okay. Ito ay technique pagto-trouble off. Hindi nyo pakikialaman nito, kasi ang gusto nga ng may-ari ito mga pap, bago, original lang papalitan. Okay. Yan na mga paps, Lyuha ang ating ititesting dyan. At yung red positive, yung red na yan, ito positive. At kabila naman ang ground. Ang ground po mga paps ay black. Sorry, mali yata tayo. Ayan mga papa, 4-pin CDI po yan mga pap, no? Ito
accessories, galing yan dun sa kill switch. Ito, kill switch. At kabila ground, ground ay white black, at ang kabila naman sa ignition white, ignition coil, at ang pulser blue. Ngayon dapat kapag sinipa natin yan mga pap, magkakaroon ng spark yan. Kung hindi, mali ating okay, try natin. On muna natin, on yan. Ayan mga papo, umandar oh. 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 Ganda na oh. Oh, ibig sabihin good, good yung ating conversion. Oh. Good lahat, gumagana lahat ang wiring, buo wiring, kasi umandar po yung motor gamit ang 4-pin CDI natin. Ganyan lang po ang diskarte mga pap, para hindi na mag-cutting, hindi na biyakin. Ayan. At ito, yan sa gawing yan, dito po sa orange white, at ito sa pulser dito sa taas, at blue dito sa ignition coil pala puti, at yung blue pulser, at itong ground white, white black. Yan po, ganyan po ang pag-convert para ma-sure nyo hindi masugat yung wiring. Kaya ngayon okay na ito mga pap, na andar na, no? Good yung motor, good yung linya, yung CDI nya, ito yung luma, no? Ibig sabihin ang CDI nya mga pap, sira na. Ngayon bibili ang may-ari ng original CDI, no? Original CDI nang ibibili niya, kasi nga po ayaw niya mag-convert nito, kasi nga raw ayaw niya sugatin o baka magkaroon pa ng problema. Okay, ngayon i-share ko lang sa inyo, in-upload ko lang, itinuro ko sa inyo ang pagto-trouble, pagko-convert sa 4-pin CDI, paano tatakbuhin, paano pagaganahin ang ganito. Okay, Mechanic Doctor, always araw-araw open, Mechanic Doctor. Okay, maraming salamat. Paano mag-troubleshoot, paano mag-convert ng 4-pin CDI sa Yamaha, Suzuki GD 110cc. Ayan po, pinakita ko na sa inyo. Okay. Okay, dito, yan mga pap, ulitin ko uli. Ito, sa gawing ito, yung gawing yan, ito, sa orange white yan. At sa taas naman, taat ng CDI, yan, dito, wire na yan. Ignition coil, sa ignition coil, yung ignition coil. At kabila naman ng CDI sa taas, dito po sa pulser yan. At ang ground po, ito yung sa baba, ito yung ground, dito sa black, white, i-connect. Ganyan lang po ang diskarte. Iyan, nabubunot lang po yan mga pap. Diba? Ganyan po ang diskarte ng pag troubleshoot. Ibig sabihin, good, kayang paandarin ng 4-pin CDI. Pero ang CDI na original nitong GD ay may problem na. Okay, maraming salamat Mechanic Doctor. Please subscribe my YouTube channel, please follow my FB page kung may mga problema ang ganito yung mga motor. PM lang po, Mar Marquez, FB page o sa YouTube channel, PM po kayo, at may number naman pong nilalagay ako dyan sa mga link. Okay, maraming salamat sa mga customer na nagtitiwala, at sa may-ari nito na sobra yung tiwala sa akin talaga pinagagawa. Ngayon, okay na nalaman na natin ang totoo na talagang CDI ang sira. Ayaw natin ng puro hula. Kailangan natin troubleshoot para sure na talagang CDI ang ating tinatarget. CDI talaga ang sira. Ganun po tayo gumawa mga boss. Okay? Maraming salamat sa inyo. Please subscribe na lang po sa ating YouTube channel.
Thank you Lord sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay mo sa akin at sa aking buong pamilya. Okay.